dyan. Huwag kang sisilasan dahil malas yan. Hi, Bea! Nanay ko po! Bubuyog! Huwag kang matakot sa akin, Bea. Mabait ako. Ako si Bambi the Bee. Isa pa, matutulungan kita sa misyon mo. Talaga po? Oo, halika sumama ka sa akin. Sige po. Dinala ako ni Bambi the Bee dito sa bee farm. Pero, bago makapag-bonding sa mga bees, may ilan dapat tandaan para hindi sila mabulabog at umatake sa atin. Una, huwag magsusuot ng bulaklakin o matitingkad na damit. Huwag din kayong magpapabango ha at baka mapagkamalan kayong bulaklak. At pangatlo, huwag gagalaw ng super duper laki. At huwag kayo magiging makulit sa loob ng bee farm. Kaya ako, magsusuot muna ako ng bee veil. Tara mga kids! Dito sa bee farm, milyong-milyong bubuyog ang nakatira. Tulad ng mga paru-paro, ang mga bubuyog ay tinatawag na pollinator. Bilang pollinator, ang mga bubuyog ang naglilipat ng pollen mula sa isang bulaklak patungo sa isa pang bulaklak. Dahil dito, dumarami ang mga halaman at bulaklak. Kasi ang bees, kung pumupunta sa bulaklak, kumukuha ng nectar sa bulaklak. May dala siyang nectar dito. Ayun! Kita niya? Ayan, oh. May water. Hindi water yan, nectar yan. Ang laman po naman ng beehive na ito, mga 60,000 bees. Wow! Ang dami-daming bees! Ito, kaya tawag ng smoker. Pag naamoy ng bees ang smoke, akala nila nasusunog ang bahay nila. So ang gagawin nila, tatakbo sila sa kusina nila, kakain sila ng katakot-takot na honey. Pagkatapos nila kumain ng honey, medyo mabait na sila. At ang isa pa product kids ay ang beeswax! Galing sa katawan ng bees naman ito. Pag kumakain sila maraming honey, lumalabas sa katawan nila yung beeswax. Pwede rin itong gawing kandila. Ano naman kaya itong malagkit na parang bubble gum? Kinukuha ng bees sa mga puno ang propolis. Ang propolis nakakapatay ng bacteria, viruses, fungus. So para malinis na malinis yung loob ng bahay nila, dinalagyan nila lahat ng propolis. So Alam overnight, niyo ba na mabisang gamot ang bee venom sa rayuma at iba pang pananakit ng kasukasuan? Nakatutulong din ito sa mga may sakit na multiple sclerosis, isang sakit sa utak na nagpapawala ng kontrol sa muscles. At syempre, ang pinakasikat na produkto ng mga bubuyog ay ang honey! Pagkatapos kumuha ng nectar ang mga worker bees, itinatago nila ito sa kanilang tiyan. Pagbalik sa beehive, sinisip-sip sa kanilang tiyan ng iba pang bees ang nectar. Ngunguyain nila ang nectar at mahahaluan ito ng enzyme. Ito ay ang dahilan ng pagkawala ng tubig sa nectar. ito, Tinatago nila ang naiwan nectar sa Ginagawa ng- honeycomb. Kapag nahinog na ang nectar sa honeycomb, ito na ang nagiging honey! Ang tamis! Ang sarap! Sigurado matutuwa si Mr. Sweet kapag dinalhan ko siya nitong honey. Mukhang papakipakinabang talagang bubuyog, ha? Hindi ko pala sila pakakawalan. Naku, wag po! Kapag ginawa niyo yun, maraming may sakit na lalong mahihirapan. Kukunti ang mga bulaklak at mawawala ng honey at beeswax. Ganun ba? O sige, pakakawalan ko na lang ng lay ng bubuyog. China,